Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay mula sa isang sender na nagtrabaho bilang security guard sa isang lumang bahay pagamutan sa isang probinsya sa Luzon. Ayon sa kanya, marami na raw kwento ng multo sa lugar na iyon. May mga nurse na nakakarinig na umiiyak na babae. May mga pasyenteng nakakakita ng anino sa hallway. At may mga silid na kusa raw bumubukas kahit nakakandado. Ngunit isang pangyayari ang hindi niya kailanman makakalimutan. Taong 2018 nang magsimulang magtrabaho si Alan bilang night shift security guard. Tahimik ang ospital tuwing gabi. Pagkatapos ng 10:00, bihira na ang mga bisita. Tanging mga nurse, doktor, at ilang pasyente na lamang ang gising. Sa unang buwan niya, wala naman siyang napansing kakaiba. Hanggang isang maulan na gabi, bandang 12:00 ng madaling araw, habang nagroronda siya sa ikatlong palapag, may narinig siyang mahinang katok. Nagmula iyon sa isang lumang silid na matagal nang hindi ginagamit. Room 307. Nagtaka siya. Alam niyang walang tao roon dahil matagal nang isinara ang silid matapos ang isang misteryong pagkamatay. Maraming taon na ang nakalipas. Ngunit muli niyang narinig ang katok. Mas malakas, mas malinaw. Lumapit siya sa pinto at saka nagsalita. "May tao ba dyan?" Tahimik, walang sumagot. Ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang boses mula sa loob. "Tulungan niyo ako!" Nanlamig ang kanyang buong katawan. Kinabukasan, ikinuwento niya iyon sa isa sa mga matagal ng nurse. Biglang namutla ang babae at dahan-dahan nagsalita. "Huwag na huwag mong bubuksan ang room 307. Nagtaka si Alan. "Bakit po?" Matagal na natahimik ang nurse. Pagkatapos ay bumulong. "Doon namatay si Maria." Ayon sa mga lumang empleyado, si Maria isang pasyenteng na-confine sa ospital noong 1997. 18 taong gulang lamang siya noon. Mabait, tahimik, at palaging nakangiti. Ngunit isang gabi, natagpuan siyang patay sa loob ng room 307. Ayon sa report, natural causes daw. Ngunit maraming empleyado ang hindi naniwala. Dahil bago siya mamatay, paulit-ulit niyang sinasabi na may babaeng nakatayo sa sulok ng kanyang silid. Isang babaeng nakaitim na nakatitig lamang sa kanya gabi-gabi. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang makaranas si Alan ng kakaibang mga pangyayari. Tuwing magro-ronda siya sa ikatlong palapag, may nakikita siyang anino sa dulo ng hallway. At kapag lalapitan niya, bigla itong nawawala.
Minsan naman, may maririnig siyang yabag sa likod niya. Ngunit kapag lilingon siya, wala namang tao. Hanggang isang gabi, eksaktong 3:00 ng madaling araw, biglang nawala ng ilaw sa buong palapag. Nagmistulang madilim na kuweba ang hallway. Tanging flashlight lamang ni Alan ang nagbibigay liwanag. Habang naglalakad siya, may nakita siyang babae sa dulo ng koridor. Nakatayo, hindi gumagalaw, mahaba ang buhok at nakaputing damit. Ma'am? Tawag niya. Walang sagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit habang papalapit, napansin niyang nakatalikod ang babae at tila nakalutang ang mga paa nito. Huminto si Alan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at sa sandaling iyon, dahan-dahang umikot ang ulo ng babae at hindi ang katawan, kundi ang ulo lamang. Unti-unti hanggang sa humarap ito sa kanya. At doon niya nakita ang mukha nito. Maputla, walang mga mata, at may malapad na ngiti. Napatras siya sa takot, ngunit bago pa siya makatakbo, biglang namatay ang flashlight. Sa kadiliman, may narinig siyang mahinang bulong. Napakalapit na parang nasa tabi mismo ng kanyang tenga. Samahan mo ako. At pagkatapos noon, wala na siyang maalala. Nagising siya sa nurse station kinabukasan at ayon sa mga nurse, natagpuan nila siyang walang malay sa harap ng room 307. Ngunit may isang bagay na ikinagulat nila. Sa dingding ng silid, may nakasulat gamit ang tila tuyong dugo. Hindi ako nakaalis. Hindi nagtagal, nagbitiw sa trabaho si Alan. Lumipat siya ng ibang probinsya. Ngunit ayon sa kanyang huling mensahe, hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya ang parehong katok tuwing 3:00 ng madaling araw. At minsan, kapag titingin siya sa bintana, may nakikita siyang maputlang babae na nakangiti mula sa dilim, nakatitig lamang, naghihintay at marahil hindi pa rin siya nakaalis.